Matagal ko na pong kilala si Pastor Kibuloy. Pero kahit isang beses, hindi po ako hiningan ng pera ni Pastor Kibuloy. Ika nga po sa English, not even once. Sen. Robin, meron po ba kayong mga gustong itanong or sabihin sa ating mga resource persons? Muli po, magandang tanghali po sa inyong lahat. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahi wa salatu wa salamu ala rasulillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagbati po ng kapayapaan at pagpapala ng nag-iisang Panginoon Diyos sa inyong lahat. Aming ginagalang na ginang tagapangulo, sa akin pong pagdalo sa pagdinig ngayon, ako po ay naliligayahan sapagkat narinig ko po ang panig ng ating mga resource persons, katulad po sa mga taga-gobyerno. Naging malinaw po sa akin na ito pong pagdinig na ito ay hindi pa po nakakarating sa legal na usapin, sa napakalinaw pong pagpapaliwanag na ang lahat ng po ito ay dadaan sa investigasyon. At yun po ay napakagandang senyales para sa ating mga kababayan, sapagkat malinaw po na ang lahat ng karapatan ng bawat Pilipino ay atin pong ginagalang, at napakalinaw din po ng mga sagot ng ating mga nasa gobyerno na wala po tayong pinapanigan sa oras na ito. Ang lahat ay may boses, pinakikinggan po natin ang mga nag-aakusa, at ganun din po ang pagdepensa naman sa ng ating inaakasuhan. Napakaganda po ng ganitong pagdinig, sapagkat ang Senado, ito pong aming institusyon, ito po ay institusyon na gumagawa ng batas na magbibigay ng proteksyon sa bawat Pilipino, ano man ang katayuan mo. At kayo naman po diyan sa executive, kayo po ang mag-i-implement niyan kung ano yung mga nagagawa naming batas. Ngayon po, gusto ko lamang pong magbigay ng statement, mahal na ginang tagapangulo, bilang ito po ay hinihiling ko na mailagay sa record ng Senado, sapagkat ako po ay matagal ko na pong kilala si Pastor Kibuloy. Magkasama po kami, ma'am, noong panahon ng Pangulo po ay si Gloria Macapagal Arroyo. Kami pong dalawa ay magkasama sa peace, sa lahat po ng hakbang ni Presidente Gloria Macapagal Arroyo na magkaroon ng kapayapaan sa buong Pilipinas. Ako po ay hindi pa senador noon. Ako po ay isang artista na kilala sa usapin ng pamimigay ng pera. Pero kahit isang beses, hindi po ako hiningan ng pera ni Pastor Kibuloy. Ika nga po sa English, not even once. At nung ako po ay tumakbo na bilang senador at humingi ng tulong kay Pastor, kahit 5, hindi po ako hiningan ng pera ni Pastor. Ang gusto ko lamang pong sabihin sa ating pagdinig, kung ang ating pong mga matatapang na mga witness ay nakakapagsalita patungkol kay Pastor Kibuloy, ako din po ay malayang magsasalita na hindi po ako kailanman kahit na sino sa Kingdom of Jesus Christ hiningan ng pera. Not even once. At ako po ay magtatanong lamang sa ating mga witness. Alam niyo po, ako po ay gumawa
ng isang pelikula laban sa New People's Army. Ito po yung Memoirs of a Teenage Rebel. Marami po sa mga kasamahan ko na gumawa ng pelikulang yan. Kaparehas po ninyo. Nagsalamin, nagtago, hindi nagpakilala. Pati yung direktor namin natakot. Pero alam niyo po, nung tinanong nila ako kung ako ba'y magpapakilala, ang sinabi ko po'y opo. Hindi po dahil sa hindi ako natatakot. Kung hindi, inisip ko po yung mga teenage rebels na naglabas ng mga mukha nila at nagsalita sila laban sa organisasyon na pinasok nila at sila'y naabuso. Ang ibig ko pong sabihin, wala po akong pinapanigan dito. Dahil ang Senado ay kakampi ng bawat Pilipino. Ang gusto ko lamang pong sabihin, kung tayo po ay mag-aakusa at titindig, kaya natatakot po tayo o hindi, kailangan harapin po natin kung sino yung inaakusahan natin. Nang nakikita po yung mukha natin at kilala tayo. Dahil yun po ang matatandaan ng susunod na henerasyon kung paano tayo tumindig. Yun lamang po. Maraming salamat po, Ginang Tagapangulo. Shukran, Senator Robin. At bago yung aking maikling closing statement at pagsuspinde na hearing, nais kong i-reassure din ang ating mga victim survivors na witnesses, Elias Rene, Elias David, Elias Jackson, at pati tulad ng mga nauna na nandirito physically, sina Elias Amanda at Elias Jerome, na batid ng komite yung inyong tapang at lakas ng loob para sabihin ang inyong katotohanan sa komiteng ito. Batid din po namin mula sa unang pagdinig yung katakot-takot na pagbubunyag ng mukha, pangalan, pag-subject sa harassment online, pagbabanta. Yung isa sa mga una naming witness ay kinasing po ang kanyang karinderya ng mga taong nakamotorsiklo, kaya't kinailangan niyang lumipat sa ligtas na lugar. Batid din po ng komite yung sinabi ng ating mga witnesses ngayong araw, yung sinabi ni na Elias David at Elias Jackson na mga kilala nila dati, 3 kay Elias David at mas marami-rami pa kay Elias Jackson, na mula nung lumabas ay patay na, at sa pare-parehong paraan, binaril 2 beses sa ulo. At sa kabila nung lahat ng mga harassment, banta at aktual na karahasan na iyon, ay nagsalita pa rin kayo. Elias Rene, Elias Jackson, Elias David, no? Bukod pa po sa ating mga testigo na nasa ibang bansa. So, nais ko pong i-appreciate po yon at pahalagahan. Kayo po ay ganap na nakatutulong sa investigasyon ng komiteng ito, katulad ng ibang mga witnesses. At for the record din po, lahat po ng ating mga saksi ay nag-execute ng mga affidavit under oath. So, mga legal na dokumento po ay tinupad nila yung obligasyon nila dyan. So, bilang maikling pangwakas at pagsuspinde sa hearing natin, uulitin ko po na ilabas na ang sabpina laban kay Pastor Apollo C. Quiboloy, ang leader ng Kingdom of Jesus Christ. Pagkatapos ng hearing na ito, maglalabas din po ako ng imbitasyon sa mga nabanggit pa ng ating mga victim survivor na nanakit sa kanila. Kasama sina Enteng Canada, Tina San Pedro, Marlon Rosete, at mga iba pa sa mga miyembro ng Kingdom. So, at sa mga miyembro po, wag na po kayo vlog ng vlog na one-sided ang hearing.
kung di naman humaharap ang panig ninyo, umiiwas sa pagharap. We expect you, especially Kibuloy, to respect this subpoena and finally show up to our Senate investigation. Huwag niyo pong ismuli ng Senado dahil hindi po kami titigil hanggat makamit ng mga biktima ang katarungan at kapayapaan. This subpoena is a continuing one since the next hearing is a continuation of this one. Sa lahat ng mga testigo ngayong araw, Elias Rene, Elias David, Elias Jackson, pati si Elias Ayona, maraming salamat sa inyong tapang. Alam namin na hindi madali ang pinagdaanan ninyo. Mas lalong hindi rin madali ang tumindig laban sa isang makapangyarihang tao. I know your courage will inspire even more to do the same. Kayong mga sumubaybay sa investigasyon namin noon kay Senyor Aguila at yung mga sumusubaybay ngayon sa mga pagtetestigo ninyo. Kaisa nyo po ako, kaisa nyo po ang kumiting ito, kaisa nyo po ang Senado para sa inyong laban sa hustisya. At gaya ng sinabi ko kay alias Jackson kanina, pag may nanakit sa inyo, sasagot sila sa akin, sa komite, at sa buong Senado. Mabuhay po kayo, alias Rene at lahat po kayo. At marami pong salamat sa lahat din ng ating mga resource persons ngayong umaga. Shukran, Senator Robin.